Magandang umaga mga kababayan natin uli saan man dito sa mundo. Panoorin ninyo ito kasi importante rin ito talaga na malalaman natin yung kalakaran dito sa New Zealand. Lalo ng pinaka-topic natin, yung mga naridandan dito sa New Zealand, mga walang trabaho. Tapos kung paano sila nagkaroon kumbaga ng pressure dahil yung iba walang trabaho, walang mapagkakitaan, pamilyado, tapos may mga utang sila, mga loan na hinaharap. Ang tanong ng iba, kung paano sila uwi, kung hindi ba sila magiging mabayolente sa kanilang mga inuutang doon sa bangko at saka yung tungkulin nila sa mga sasakyan. At ang gagamitin nating katarungan para doon sa kanilang kaligtasan at saka kasaganahan doon sa kanilang pag-iisip dahil wala silang komportable kung ito'y hindi masisitol. Sige, ituloy natin kaya pakinggan ninyo kasi napaka-importante ito para sa inyo. Lalo na sa naridandan dito sa New Zealand. Normal talaga yan na maramdaman natin sa bawat isa natin kahit sino pa naman yung maka-encounter ng ganyang pangyayari na matigil ka sa trabaho mo tapos may utang ka. Hindi lang dito sa New Zealand, kasama sa Pilipinas, pinanggalingan. So, double na yung problema. Kaya ito ngayon yung pag-usapan natin kung paano natin ma-minimize yung problema. Tapos, paano natin yan makalma ang isip ng bawat isa na hindi magiging pressure ang dinadala. Kaya sige, umpisa natin ito. Yung mga nautang ninyo na katulad yung unang-una, pagtapikan natin para doon sa komportable ng ninyo, kinalalagyan. Balikan natin uli yung sasasakyan. Huwag na ninyong isipin yung sasasakyan dahil consider na yan na maintindihan nila yon. Dahil sabi ko nga, bago kayo binigyan ng sasakyan, dala ninyo yung dokumento na galing sa kumpanya na may kontrata ng tagal na makapag-survive kayo doon sa pagbabayad. Ang problema ngayon, yung kontrata na yon, yun yung pinagbabasihan ng kasa para mabigyan kayo ng unit ng sasakyan para magagamit ninyo hanggat doon na mapid kayo. Hindi sila umabot doon sa kontratang napagkasunduan na namamatch doon na dapat pagbabayaran ninyo ng panahon. Magkita kumbaga doon sa finishing line ng payment at saka yung end of the work ng company na kontrata mo. Ngayon, sabihin nyo na lang kung sakaling maniningil yung finance na ganito ang nangyayari, magpadala kayo, i-email ninyo yung redundancy letter doon sa kanila na lagyan ninyo ng na temporary mag-hold kayo ng payment at saka wag ninyong maningil, wag ninyong i-deduct sa amin sa ganitong panahon dahil wala kaming kinikita. So pilit naming makarecover at makakita ng trabaho sa lalong mas madaling panahon dahil ang problema namin hindi lang yung sasakyan, pamilya namin ang nangangailangan ng aming in-income. Kaya hindi kami dito nagpabaya dahil ang tungkulin namin at responsibility doon sa pamilya kailangan namin na mabigyan ng aksyon. Ngayon, wag ninyo kukunin yung sasakyan at saka wag kayo maningil kasi hindi kami makakagalaw kapag yung sasakyan naningil kasi lalong wala kami magagamit na at saka hindi namin kasalanan yan as a matter of fact. Tapos ang kasunod natin yung mga sa bangko. Ang bangko kasi kapag inutang natin yung pira doon sa kanila, bago ka releasan dyan, ang pag-alam ko, kasi ako nangungutang rin ako, para lang magiging kalmado yung iba, na hindi pressure ang pag-iisip. Kasi ako, nangungutang rin ako dyan. Ang pag-alam ko dyan, may may insurance yan. Kaya kung hindi ka makakabayad, yung insurance ang mag-take over ng payment doon. Na magiging masitol yung utang mo
Kasi kasama na yun doon sa pagbayad mo. Yung insurance fee na parang naka-attach na doon sa payment na yon, computation nila. Kaya yun yung pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali. Pero kung nagkakamali naman, baka mayroong ibang klase ng istorya na magiging relate rin doon sa kanyang problema at magiging kalutasan doon sa ganyang uri ng usapin. Kung hindi man sa ganyan. Pero ang alam ko may insurance yan. So ito ang pinakamagandang gagawin ninyo kung nakautang man kayo. Kasi ang tanong kasi ng iba, yung nagtatanong lang, yung baser, hindi na kasi hindi ka relate dito sa problema na to. Di ba? Ang tanong kasi ng mga tao na involved dyan, kung uuwi daw sila ng Pilipinas, maubos ang visa nila. Tapos, yung utang nila na andito, naiwan sa New Zealand. Kung hindi ba sila magiging violation o kaya anumang mangyayari sa kanila sa airport. Yung kasi ang tanong ng karamihan. So, popular tayo, yung common na tanong. Maliban doon sa mga master na, hindi na natin involved dito. Kasi karamihan naglulon, tulad lang kumbaga na natin na kapo sa pira. Kaya tayo naglulon, kaya tayo napasok sa utang. Pero yung mga mayaman dito, lalo na yung mga mayabang magsalita, hindi ka nakasama rito. Sumasawsaw ka na kasi hindi mo naman problema. Yung utang sa bangko, ipakita mo ulit yung papel na galing sa kumpanya. Mag-report ka doon, i-inform mo na ganito ang nangyari sa amin. Kung ano man yung kakulangan dito, willing kami magbayad. Pero sa kasalukuyan, naghanap nga kami ng trabaho na magiging maka-adapt doon sa amin na mabago yung tapos makakita kami ng palibagong job offer para makontinue yung payment. So sa ngayon, ganon rin uli yung wag nyo muna kaming singilin kasi hindi kami tumatakas. Obligasyon namin yan. Kasi nag-loss kami ng trabaho. Yun ang ninyo. So, sa diretsong salita niyan, walang pinagkakaiba doon sa sasakyan. So, kung kayo nag-loss ng trabaho, sila rin nag-loss rin. Kasi nga, damay na tayo lahat sa problema dahil ang New Zealand nga resesyon ikaw na redundant. Yung bangko at saka yung mga financer at saka kung yung mga doon, pinagkukunan natin ng puhunan, resesyon rin sila. Hindi yung tuloy-tuloy sila na ikaw lang yung nagresesyon. Yung kumpanya mo lang nagresesyon. Parehas nagresesyon. Parehas tayo nakaano ng problema para magiging patas. Huwag ka lang umatras doon sa utang. Ngayon, kung mayroon mang ang bangko na papirmahan sa'yo o kaya pirmahan mo, dahil ang sagot mo palagi doon, willing ako magbayad kapag ako na stable ako sa trabaho kasi alangan man utusan mo ako magnakaw ng pira para ibayad sa'yo. Kaya nga nangutang ako sa inyo dahil kailangan ko kumbaga yung pira. Ang nangyari ngayon, hindi ako dahil nawalan kami ng trabaho, so wala kaming extra money na ibabayad sa'yo. So, yung pirang pambayad ko sa'yo, nakabis doon sa aking kontrata at saka sa aking visa na binibigay ng kumpanya namin na doon kayo nagdididak until na matapos yung amount na inutang ko doon sa inyo hanggat matapos rin yung visa sa kumpanya ko. Di ba? Yun yung pinagbasihan natin na kayo maniningil doon sa akin sa pamamagitan ng weekly ko na salary o fortnightly ko na salary, kayo nagdididak doon ng halaga na yung napag-usapan natin tuwing sahod ko. Ngayon, wala na akong sahod ngayon. Wala muna kayong didak. Kasi sana ko kumuha ng pira para ilagay dyan. Wala man akong sariling pira. Kaya nga ako nangutang, di ba? So yun yung tanggap ako ng kung ano man yung ibibigay diyan na kondisyon, total
obligasyon mo naman talaga na magbayad. Kung magsabi naman yung bangko, just for example lang to magsabi yung bangko na dapat sa loob ng 2 months or 3 months, makabalik ka na uli sa pagbabayad. Sabihin mo lang na, kung ako makabalik ako magtrabaho bukas next week uli, mag-umpisa yung deduction mo. Yun yung kailangan doon. Accept tayo, tumatanggap tayo doon sa Kasi, hindi ka pwedeng matakot kung ano man yung ibigay ng bangkong panibagong agreement sa inyo, pabayaran sa iyo. Kasi obligasyon mo talaga na magbayad. So, papasalamat ka na nga na dili yun, yun yung kaya willing ka doon sa lahat ng pabor ka sa lahat, lugi ang bangko doon, kaya pumayag ka na. Yun yung So ngayon, ang tanong ng iba, kung halimbawa hindi pa makakita ng trabaho, tapos pauwi ako ng Pilipinas, hindi ba ako maharang sa airport? Hindi ka maharang sa airport dahil hindi ka naman nagnakaw. Pwede kang umuwi dahil wala kang visa. Unlawful ka na. Ngayon, ang kumpanya na nag-redundant sa'yo, di ba bago kayo maghiwalay, sabi naman ng kumpanya, yun man talaga yung toolbox sa general meeting ninyo, na sa ganitong panahon, wala muna tayo, tapos tatawagan lang namin kayo kapag nag-normalize na yung natin, yung kumpanya. Kaya kahit doon kayo sa Pilipinas, willing kami magpadala ng visa sa inyo, di ba? Yun yung pagkasabi. Yun yung rin dalhin ninyo doon na salita na sa ngayon wala kaming uwi muna kami, tapos mag-antay kami, pagbalik namin magiging settle na. Yun lang yung mga katarungan doon, wala nang ibang doon. Kasi hindi ka naman nagnakaw, hindi mo naman tinakasan yan. Normal lang na uwi ka sa Pilipinas kasi Pilipino ka. Yun yung kailangan doon. Huwag kang matakot. As long na hindi ka magnanakaw, walang magkukulong sa'yo. Yung bangko, nirelease yung pira ng bangko sa'yo sa pamamagitan ng dokumentado kang dumating doon na galing sa kumpanyang kontrata at saka nakabase doon sa payslip mo. Means, every salary, bangko na makapag-deduct sa'yo. Ngayon, wala ka ng salary, di ba? So, wala na munang deduct. Yun yung mo. Mahirap doon kung nangutang ka sa tao na hindi doon sa bangko. Kasi obligado talaga at saka yung tao, may problema rin. Pero bangko yan, malaking puhunan yan. Yun yung sasabihin ko sa inyo. Kaya, kayo mga tol, mamaya, mga tol, mga nakautang ng malaki dyan, nakautang ng 300,000, 500,000, 1 million, huwag niyong dibdibin yan. Maproblema kayo at saka masisira ang buhay mo sa kakonsumisyon. Kung gusto mo, ibigay mo na yan na problema dito sa kay Bay. Kaya, yun yung pinaka-advice ko sa inyo. Na relax lang, huwag kayo matatakot. Lahat ng kayang-kaya yan lusutan. Huwag ka lang matarandar. Kaya ang advice ko, bago ka umuwi, mag-report ka ng bangko. Para may pipirmahan ka doon kung anong dapat nila papirmahan sa'yo, kung anong papel na dala mo, para doon sa clearance mo doon sa airport. Ganon rin doon sa mga nautangan mo. Kaya at least may clearances ka. Ngayon, kung doon ka na sa Pilipinas, kung tawagan ka ng amo mo bumalik, bumalik ka. Pero kung hindi ka na bumalik, nasa sayo na yun. Di ba? Kaya yun ang kailangan na harapin mo yun.